Ating pong natalakay ng mga nakaraan, mga minamahal, ang tungkol po sa the Church of Matthew chapter 16 verse 18, at napag-usapan po natin who are its members. Okay? So natin po napag-usapan kung sino po ang mga member dito, at nalaman po natin na hindi pa po tapos, no? Hindi pa po tapos ang supremacy ng mga Hudyo over the Gentiles nung panahong ito, at alam po natin, nabasa po natin sa Matthew chapter 10 na talagang bawal po at inutusan ng Panginoong Jesucristo na huwag pupunta sa daan ng mga hintil, okay, ang mga Hudyo. So ibig sabihin, yung church na ito, kung naniniwala po kayo na nag-i-exist na po, o may church na nag-i-exist po dito, okay, bagamat ang salita na nabanggit, mga kapatid, ay upon this rock I will build my church, future, mga kapatid, I will build my church. But naniniwala po ako, mga kapatid, mismo before mamatay ang Panginoong Jesucristo, ay naumpisahang itayo ng ating Panginoong Jesucristo yung sinasabi niyang my church na yon. Okay? At ako po'y naniniwala na yung my church na tinutukoy niya ay hindi po yung church na naririto. Bagamat future tense ang binanggit na I will build my church, ay hindi po ako kumbinsido, mga minamahal, na ito po ay yung church which is Christ's body. Ito po ay sa kadahilan ng nasagot po sa aking sarili, sa aking pag-aaral, nasagot ko po na magkaiba po talaga. Okay? Magkaiba po, distinct po talaga sila, mga kapatid. So, bigyan niyo po ako ng pagkakataon sapagkat pag natapos ko po ito hanggang church 4, siguro doon niyo lamang po masasabi na nakukuha ko si Pastor Anton. Nagigets ko na si Pastor Anton na mali siya. Okay? Or nagigets ko na si Pastor Anton na tama siya. Okay? So, ganun lang po yun. So, sabi nga po, wag agad natin pong tuldukan na mali yung isang tao because sa mga basis natin sa natutunan natin before. Hayaan po natin na tapusin muna yung, kahit nga po yung isang aklat, sabi niya, don't judge the book from its cover, mga kapatid. So, dapat babasa muna natin. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, salamat po sa patuloy niyong pagsama sa akin. At sana po ay meron kayong natututunan, mga kapatid. May mga may message sa akin privately na meron daw po silang natutunan, at meron naman pong nagme-message sa akin na, Pastor, parang iba yung turo mo, something like that. And then anticipated ko na po yon, sapagkat sabi ko nga sa inyo, hindi nga po ito naituro kahit sa Bible school po na pinanggalingan ko. Hindi po ito naituro ang bagay na ito. Okay, mga minamahal. So, ngayon po, sa Matthew chapter 16 verse 18, pag ating binasa, mga kapatid, sa Matthew chapter 18 verse 15, ay mayroon ng church doon na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At pagdating po, mga kapatid, sa Matthew chapter 18, hindi pa rin po namamatay ang ating Panginoong Jesucristo noon, ay meron po siyang binabanggit. Ang ating Panginoong Jesucristo ay may binabanggit tungkol po sa church. Okay? At tignan niyo po, babasahin ko yung Matthew chapter 18 tungkol sa church na tinutukoy niya. Okay? Dito natin malalaman by its context kung ang tinutukoy niya po bang church dito sa Matthew chapter 18 at saka sa Matthew chapter 16 ay pareho. Okay? So, tignan po natin sa verse 15. Matthew chapter 18 verse 15. I hope kung kayo po ay sumusubaybay sa akin, ay buksan po niyo yung Bible sa Matthew chapter 18 verse 15. Ito ang sabi ng Bible. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. So ang issue po dito ay pagkakaroon ng offense sa loob po ng church. So, tinuturo ng Panginoon kung paano po ang gagawin kapag daw nagkasala ang isang kapatid. Okay? O meron laban ng isa sa kanyang kapatid. So ang church po ang pinag-uusapan dito.
Hindi ito kapatid na kapatid sa laman, kundi kapatid po sa spiritual na context. Verse 17, sabi ng Bible, and if he shall neglect to hear them, okay? Anong sabi ng Bible? Tell it unto the church. Tell it unto the church. Sabihin ito sa church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Now, ito po yan mga minamahal. Yung pong huling verse na aking binasa, okay? At ituloy po natin sa verse 18, ang sabi ng Bible, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth, okay, shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth, shall be loose in heaven. Okay? Now, ating i-compare doon po mga kapatid sa Matthew chapter 18 verse 16. Kaunting buklat lamang po. Matthew chapter 16 verse 18. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ito po ang sabi. And I say unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Verse 19, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Now, look at this. Sa verse 19 tayo. Kumpara natin dun sa kanina. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Now, yung verse na ito, yung loosing and binding, babasahin ko po muli Matthew chapter 18 verse 18. Itong sabi ng Bible, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. Kaya ako po'y naniniwala na ang church sa Matthew chapter 16 verse 18 at Matthew chapter 18 verse 15 to 18, yung church na yun naiisa because of its context, because of its command, okay? Tungkol po dun sa binding and loosing. Now, tingnan po natin sa verse 17, akyat tayo ng kaunti. Ang sabi po dun sa verse 17, and if he shall neglect to hear them, tell it unto the church, but if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Now, let us answer who is the heathen before Israel. Okay? Ang mga heathen, mga kapatid, ay mga Gentiles. Ang mga heathen ay mga hintil ayon sa pagtingin ng mga Hudyo. Kaya ako po mga kapatid naniniwala na ang church na ito, which built upon the rock, ay walang ibang member dyan, who its members, kundi ang mga Jewish people. Okay? Mga Jewish people. Hindi pa po tapos, mga kapatid, ang middle wall of partition. Meron pang supremacy over the Gentiles ang mga Hudyo that time. Dogs lamang po ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentiles before, sa mga heathen. So, you see that? Pag hindi nakinig sa church of Matthew chapter 16 verse 18 ay tatanggalin sa pagiging miyembro ng church na iyon at ituturing siyang hintil or heathen. Okay? So yun mga minamahal ang atin pong tayo doon sa bagay pong iyon. Kaya parehas lang po yan. Kaya naniniwala ko mga kapatid, yung church, mayroon na pong church na church built upon the rock, okay? Dito po before the cross. Okay? Meron na. At ang church po na yon, yun nga po yung sinabi ni Jesus Christ, I will build my church. Okay? Okay? So mga kapatid, yun po yung take po natin sa bagay na yun. At naniniwala ako, kapag natapos ko po ito, kagaya ko rin nung una, kasi bago ko po ito nabasa, bago ko ito napag-aralan, ay punong-puno na po ng kaalaman at karamihan sa aking mga nalaman
ay the same ng tinuturo halos ng kalahatan, kahit hindi ho Baptist, kahit po mga evangelical, marami po ang nagsasabi na sa Acts chapter 2 nag-start ang church, which is Christ's body, sa Acts chapter 2. Kaya yung sinasabi po dito na I will build my church, ang sinasabi po ng iba, future pa yan, future pa. So kung ganoon mga kapatid, tanggapin po natin na wala pang church dito sa earthly ministry. Okay? Pero meron na po Meron na po talaga. Okay? Buo na po ang church diyan sa earthly ministry. At nakita po natin na ang member po doon ay hindi pa kasama ang mga Gentiles with regards to doctrine ng equal footing ng Jew and Gentiles dito po sa body of Christ. Malaki ho ang pagkakaiba. Okay? So next, ituloy po natin mga kapatid. How does one become a member? So number 2, paano po ba nagiging member sa church built upon the rock ang mga tao sa panahong iyon? Okay? So tignan po natin mga kapatid. Ang aking sagot dito at ang akin pong naka-outline dito, how did one become a member of the church of Matthew chapter 16 verse 18? Number 1, by believing the gospel. Okay? By believing the gospel. Okay. So, meron pong gospel na tinuturo sa panahong iyon. Okay? At yung gospel na yon ang paraan upang sila po ay maging part ng church. Okay? Na kung saan ay sinabi ni Jesus ay church. Okay? So, now, tingnan po natin mga kapatid, yung salita pong gospel sa Bible, okay? Yung salita pong gospel ay pag ating tinignan sa original po nating pagkapakahulugan at maging sa English po, simple lang ibig sabihin niyan, good news, mabuting balita. Ganun lang po kasimple sa mga kapatiran po nating nakikinig. Mabuting balita. Okay? At titignan po natin mga kapatid, kagaya ng salitang church, hindi ibig sabihin na banggit ang salitang church sa Bible ay iisang church ang pinatutukuyan nun. Okay? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo ng introduction natin, may mga church na kung saan sa Diablo, the churches of the pagan, sa Acts chapter 19. So, at meron din tayo nakita mga kapatid na church in the wilderness, pero hindi po yung church in the wilderness na hindi kamukha nito. Magkaiba po talaga yan. Nakita na po natin yan mga kapatid, na ituro ko na po sa inyo. So, ganun din po sa salitang gospel. Hindi po, pag nakabasa tayo ng salitang gospel, ay yung gospel na sa panahong ito ang tinutukoy. So ano ibig sabihin ko? Merong gospel po na tinuturo at pinaniniwalaan, okay, ang mga tao dito na kung saan sa pamamagitan ng pagtitiwala, paniniwala na sa gospel na yon, doon po sila nagiging bahagi ng church built upon the rock. Ganyan din po mga kapatid dito, pag pinag-aralan natin dito, alam po natin yung gospel of Christ, okay? Sa Romans chapter 1 verse 16, sabi po ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation." Okay? Sa lahat ng mga sasampalataya. So dito po may gospel din, pero hindi kamukha ng gospel dito. Hindi parehas sa gospel dito. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa ha. Pakita ko sa inyo mga kapatid. Patutunayan ko po sa inyo na hindi parehas ang gospel sa panahong ito at saka po dito. Okay, tingnan nyo po. Lagyan natin ang division. So, dito lamang po tayo ha, palakihin po natin. Hiramin natin yung part nito, yung linya nito. Okay? Hiramin natin. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid ha. Dito sa Luke chapter 9, Luke chapter 9 and saka Luke chapter 18. Okay? Luke 9 saka Luke chapter 18. Tingnan po natin ha. Luke chapter 9
Tignan po ninyo sa inyong mga Bible, buklatin po ninyo inyong mga Bible. Basahin ko po yung verse 1. Luke 9 verse 1. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. So, ang kausap po sa Luke chapter 9 ay ang 12. Don't forget that. Mahalaga po yan kung sinong kausap niya. Okay? Now, pagdating po mga kapatid, sa verse 5, sa verse 6, ito ang sabi ng Bible, sa verse 6. And they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. Nagpipreach sila ng gospel dito, but may kaakibat na pagpapagaling, paggawa ng mga miracles. Kagaya ng sinasabi sa verse 1, ang commission ng 12 disciples, ang sabi dyan, ulitin ko yung pagkabasa sa verse 1, then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Kaya pagdating dito mga kapatid sa verse 6, ang sabi ng Bible, and they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. So nagpipreach ng gospel. May gospel po rito, ano? They preach the gospel. Now, mamaya ko babasahin to. Tignan po muna natin yung gospel na tinuturo dito ni Apostol Pablo. Ang gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay ang 1 Corinthians 15, 1-4. Okay? At saka ang Acts 20, verse 24. Tignan na po natin, ha? Tignan po natin. Bago ko basahin yung sa Luke chapter 18. Pakikita ko sa inyo na mayroong magkaibang gospel dyan. Okay? At iba po ang laman ng gospel. Iba yung content ng gospel na yon. 1 Corinthians chapter 15, verses 1-4. Basahin ko muna ang 3 and 4. Okay? 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4. The Bible says, for I deliver unto you first of all, ito yung pinrich ni Paul, for I deliver unto you first of all that which I also receive, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures. So makikita po natin, yung ipinahayag ni Apostol Pablo ay ang death, ang burial, and ang resurrection ni Jesus Christ. Ulitin ko po ang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Anong tawag ni Apostol Pablo sa i-deliver niyang ito na message? Verse 1, tingnan niyo po. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Okay? Yung word na deliver, tingnan niyo po sa verse 3. For I deliver unto you first. So yung tinutukoy na i-deliver niya o pinreach niya o ipinahayag niya sa verse 3 ay walang iba kundi yung gospel. Sabi niya, I declare unto you the gospel, okay, which I preach unto you. So yun ang pinreach niya, yung gospel, which I also have received. Parehas po doon sa 3, verse 3. And wherein ye stand. Okay? Pinahayag ng Apostol Pablo, pinreach ng Apostol Pablo sa Corinthian Gentile people. Tandaan niyo po, ang Corinthian, ang Corinth ay isang lugar na kung saan mga nakatira po dyan ay mga Gentiles. Okay? Now, ang sabi po ng Apostol Pablo, isinir niya po yung gospel, which also ye have received. So, ang tinanggap po ay yung message, yung gospel. And wherein ye stand, at tinayuan po ngayon ng mga believer na ito na nasa 1 Corinthians, okay? Na nasa Corinth. Pagdating sa verse 2, anong sabi ng Bible? By which also ye are saved. Okay? By which also ye are saved. Sa dahilang ito, sa pamamagitan nito, sabi niya, kayo nga ay naligtas. So, tama. Ang gospel, the gospel is the power of God unto salvation. Sa Romans chapter 1 verse 16, si Apostle Paul din po nagsabi nun. At dito po, ang Corinthian believers ay na-save. Anong tawag po mga kapatid sa gospel na ito? Ay, yung gospel lang, ang laman po ng gospel na ito ay ano?
death, burial, and resurrection. Ito alam mo yan, tatandaan niyo po o paikliin natin, DBR, para madali hong tandaan, DBR. Okay? Yan po ang content, yan po ang laman ng gospel na ito na pinipreach ni Apostol Pablo, at ang tawag po sa gospel na yan, mga kapatid, ay inunahan ko na kayo, kasi mas maganda ito para mas maintindihan niyo po yung aking i-discuss, mga minamahal. Kasi pagdating ko po dito, dapat dito ko pa i-discuss ito. Pero ididiin ko po yan pagdating dito. Okay? So, hiniram ko muna saglit upang inyong makita at mawala sa isip nyo, matibag sa isip nyo ang paniniwala na same lang ang gospel dito at saka dito. Hindi po totoo yun. Biblia ho magsasabi na hindi ho totoo yun. So, tignan po ninyo Tignan niyo po sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Ano sabi ko? Chapter 20, verse 24. 20 verse 24. Okay, ito po ang sabi ng Bible. Si Apostol Pablo pa rin po nagsasalita. Sabi po niya, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy." Okay? "And the ministry," ano yung ministry niya? "Which I," sabi niya I, hindi niya sinabing we. Okay? "Which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God." Ang tawag po sa gospel na tinuturo niya ay gospel of the grace of God. Ano po yung gospel of the grace of God? Na sa pamamagitan ng death, burial, and resurrection, ang isang tao ngayon sa panahong ito, mga kapatid, ay maaari nang makatiyak ng langit. Dahil sa ginawang pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. At maliwanag po nabasa natin kayo na save ang Corinthian believers by believing, by receiving that message. Amen? About the sufficiency of the blood and about the totality of the redemption of all people, especially of the Gentiles. Okay? During this time, pag naniwala sila doon, sumampalataya sila, seselyuhan sila ng banal na spirito, at sila po ay i-declare na ligtas na. May reservation na doon sa langit. Yan po yung gospel dito, yung death, burial, and resurrection. Now, tingnan niyo po mga kapatid, balikan po natin ito So, nakita natin kanina, sa 9, 1 verse 6, okay, chapter 9 verses 1, and then 6, mas maganda, basahin nyo ng tuloy-tuloy kasi makikita lang po natin doon yung pag-obey ng mga 12 disciples. Pero pagdating po sa verse 6, malinaw na nagpipreach sila ng gospel. Now, pagdating sa verse 18, puntahan natin. Luke chapter 18. So nakita nyo, 9. Chapter 9. Tapos 18, napakatagal na hong panahon. Okay? Hindi natin alam kung ilang taon yan ang pagitan. Okay? Sa kasaysayan ng earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo. Pero tignan niyo po sa verse Luke chapter 18 verse 31. Okay? Anong sabi sa verse 31? Babasahin ko po. "Then he took unto him the 12 and said unto them," sino naman kanyang kinuha? Kagaya sa Luke chapter 9. Yung 12. Ngayon po ay yung 12 again. Okay, yung 12 disciples again. Pagdating sa verse 31, ang sabi ng Bible, "Then he took unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished." Okay? Verse 32, "For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on." Verse 33, "And they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again." Now, tanungin ko po kayo, ano ang sinasabi ni Jesus Christ about his death, burial, and resurrection? Tama po ba? Nabasa po natin mismo na sinasabi niya to kanino? Sa kanyang 12 disciples. Now, tingnan po ninyo.
Nakita nyo ha, nag-preach ng gospel ng 12 disciples dito. Pero pagdating dito yung may gospel din po na tinuturo dito mga kapatid, ang tawag dito ay gospel of the grace of God, gospel of grace. Okay? Na kung saan ang paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid upang hindi po kayo malito. Okay? So, gospel of grace, at ang laman po nito ay death, burial, and resurrection. So, ibig sabihin, yung binabasa natin ito, dinidiscuss ng Panginoong Jesus ang death, burial, and resurrection, which is the grace gospel sa harap ng mga disciples. Pero ano po ang sabi ng Bible pagdating sa verse 34? Sige nga po, tingnan nyo nga po sa verse 34. Babasahin ko, sabi ng Bible, and they, sinong they? 12 disciples, understood none of these things. And the saying was hid from them, neither knew the things which were spoken. Hindi nila naiintindihan sapagkat naitago daw sa kanila yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila naiintindihan, mga kapatid, sa panahong ito, ang death, burial, and resurrection. Yun yung gospel sa panahong ito. The question is, what kind of gospel ang tinuturo nila dito sa Acts 9? Bakit pagdating dito hindi nila alam yung gospel? Kung ang gospel dito sa Acts chapter 9 ay ang death, burial, and resurrection, bakit pagdating dito sa dito sa Luke chapter 18, mga kapatid, dito sa Luke chapter 18 verse 31 to 34, hindi alam ng mga disciples yung death, burial, and resurrection? Okay? So, isa lang po ang sagot. Mayroon po kasing gospel dito na hindi kamukha dito. Okay? So, ang gospel na yan, mga kapatid, ay babalik po tayo dito. How does one become a member? Paano nagiging member ng church built upon the rock? By believing the gospel. The gospel which pertain to this time. Okay? Hindi nung time na ito, hindi yung time dito. Kasi may ibang gospel din po yan, which is i-discuss ko po sa inyo. Okay. By believing the gospel, at ang tawag po sa gospel na yan ay gospel of the kingdom. Gospel of the kingdom. Ito po ay nabasa natin sa Acts 20:24, gospel of the grace of God. Ito po ay gospel of the kingdom. Okay. Ano po ang gospel of the grace of God? Death, burial, and resurrection. Ang gospel of the kingdom, mga kapatid, ang laman po niya ay ito. Signs, wonders, and miracles. Huwag natin sabihin iisa yan. Hindi ho yan iisa, mga kapatid. Every time na i-preach nila ang gospel of the kingdom, okay, laging kaakibat niyan yung sign, wonders, and miracles. Okay, magpapagaling sila. Ito po yung gospel na pinipreach ngayon ni Kibuloy. Ito ang pinipreach ngayon itong gospel na ito ang pinipreach ngayon ng mga Pentecostal. Sinasamahan nila ng miracles ang speaking in tongues. Pero yung gospel na yan ay hindi na po appropriate sa panahong ito sapagkat lumipas na po yan. Okay, lumipas na po yan. Pero babalik po yan pagdating dito. Okay? So, yan po mga minamahal. Now, nasa ng mga verses na nagsasabing ito po ay gospel of the kingdom. Okay? So, please listen carefully. Ang gospel of the kingdom, here is the content or the element of this gospel. What is the element? Yung content, yung laman ng gospel na to, ng gospel of the kingdom. Okay, number 1, Christ is the coming promised King of Israel. Okay? So, dito po sa kingdom, may kinalaman po ito mga kapatid. Again, dito sa kingdom. Kingdom prophesied, kingdom at hand, kingdom postponed, kingdom prepared, and kingdom established. So, ang gospel of the kingdom mga kapatid, number 1, ang pinakabida o prominente na dapat maalamat, makilala po ng mga Hudyo rito ay si Jesus Christ. Dapat silang maniwala na si Jesus Christ na yung King ng Israel for that kingdom. Okay? At laging kakibat dyan mga kapatid ang signs, wonders, and miracles. Pero basahin ko po muna ang mga verses mga kapatid tungkol po sa
nagbabanggit na mga verse tungkol sa Gospel of the Kingdom. Okay? Gospel of the Kingdom. Sa Matthew chapter 4, verse 23, okay, buksan po ninyo mga Bible. Matthew chapter 4, verse 23, si Jesus Christ mismo, mga kapatid, ang nag-preach nito. Okay? Sige po, pakibuklatan po ninyo. Okay. Anong sabi sa 4:23 ng Book of Matthew? And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching. Anong pinipreach si Jesus Christ? Basahin mo natin. Preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sicknesses and all manner of diseases among the people. Kasi, nakita niyo po ng malinaw na ang gospel of the kingdom ay kaakibat ng sign, wonders, and miracles. Pagdating sa Matthew chapter 9 verse 35, Matthew chapter 9 verse 35, ito ang sabi ng Bible. And Jesus went about all the cities and villages, okay, teaching in their synagogues, parang parehas doon ng isa, and preaching the gospel of the kingdom and healing every sicknesses and every disease among the people. So halos parehas na parehas lamang po. Okay, sa Matthew 4 and Matthew chapter 9. Now, pagdating po sa Matthew chapter 24, may nagtanong po sa akin, meron po bang church dyan sa Matthew chapter 24? May rapture po ba dyan sa Matthew chapter 24? Okay, may nagtanong po sa akin ng ganyan. Mga kapatid, pag-aaralan ho natin. Hindi ko muna sasagutin ngayon. Tayo po ay lalawig o pupunta sa isang usapin na hindi po akma sa atin po dito. Okay, pero nais ko lamang pong sabihin ang gospel po sa Matthew 24, buong chapter, ang pinag-uusapan po doon ay hindi time ng grace. Ang pinag-uusapan po sa Matthew 24 ay tribulation period. Amen? At during tribulation period, iba pong gospel din, okay? Continuation po ng gospel na ito ang ipipitch dito sa tribulation period. Tignan po ninyo mga kapatid. Sa Matthew 24 verse 14, itong sabi ng Bible. And this gospel of the kingdom, shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Okay? Pag i-connect mo yan sa Great Commission, okay, quote and quote, na tinatawag ng karamihan sa Matthew chapter 18, okay? Tama ba ako? Matthew chapter 28, if I'm not mistaken mga kapatid. Nakasulat doon, maliwanag doon sa Matthew chapter 28, 19 to 20, na ipipreach yung gospel. Ituturuan ang lahat ng bansa. Kamukha po rito, sabi niyan, shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Okay? And then shall the end come. So, tinutukoy po dito mga kapatid na yung end ng tribulation period. Pagkatapos mga kapatid, ma-preach sa buong mundo, sa buong nasyon. Okay? Ang end of time ng 7 years tribulation ay mag-e-end at bababa po ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, yung gospel of the kingdom na inimpisahang ituro dito at i-preach, tuloy-tuloy po yan dito. Pero sa panahong ito, sabi ko nga sa inyo, ang grace period ay parenthetical. Ang grace period, mga kapatid, ay hindi po inihula. Hindi po sinabi sa Old Testament. Isiningit lang po ng Diyos yan. Pero yan ay matagal ng plano ng Panginoon. Okay, i-discuss ko po yan by details. Okay? So sana po mga kapatid ay inyo pong susubaybayan itong ating pag-aaral, mga kapatid. Okay. So nakita po natin na yung gospel na ito ay gospel of the kingdom. Paano po sila nakapapasok uli? Paano sila nagiging miyembro ng church built upon the rock? By believing the gospel of the kingdom. At alam po natin, siyempre ang gospel of the kingdom, kung ano yung pinipreach po ni John the Baptist, ni Jesus Christ at ng 12 disciples. Okay? Uulitin po natin, na-discuss ko na ito noong nakaraan, pero ang tingnan po ninyo ang preaching nila. Okay? The kingdom is at hand. Ang preaching po ng gospel of the kingdom sa panahong ito
ay at hand. Ito po ang sabi ni John the Baptist. Matthew chapter 3 verse 1 and 2, in those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ano sabi po niya? And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Parehas po yan sa pinipreach po dito, kingdom, kaya po gospel of the kingdom. Tapos ang preaching po ay, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. So lagi nyo naririnig yung kingdom. Nababasa nyo yung kingdom. Si John the Baptist po yon. Si Jesus Christ nag-preach. Matthew 4 verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay? Yun na naman. Pagdating po ng 12 disciples, mga kapatid, pagdating sa 12 disciples, Matthew chapter 10, verse 5 hanggang 7, ito ang sabi ng Panginoon, pinagbilinan po ng Panginoong Jesucristo ang 12 disciples, at ganito po ang sabi ng Panginoong Jesus. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, go not into the way of the Gentiles, and into any city of the Samaritans enter ye not, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. You see, ang kanilang target, ang kanilang punteriya upang isolwin ay hindi po ang mga Gentiles. Bakit? Hindi pa tapos, hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pa hong maliwanag na programa o revelation sa kanila noon na ang mga Hudyo, ang mga Gentiles kagaya po natin ay dapat nilang iwin. Wala pa po. Sa panahon lamang po ni Apostol Pablo naging maliwanag ang katuroang yan. Okay? Pero sa panahong ito mga kapatid, wala pa po. Puro Hudyo ang pinag-uusapan dito. Now, pagdating sa verse 7, sabi po niyan, and as ye go, anong preaching ng 12 disciples? And as ye go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay? In short, mga kapatid, in short, for them to be a member of this church of Matthew 16:18, they must believe and obey the revelation given by God through His spokespersons in that specific period of time. Okay? Kung ano yung revelation sa kanila, kung ano yung utos sa kanila, kung ano yung dapat nilang sampalatayanan sa panahong yun, yun po yung kanilang sasampalatayanan. And kung sasabihin ng marami na yung gospel dito ay parehas dito, papaanong magiging parehas? Ay ang preaching dito ay death, burial, and resurrection. Dito hindi pa namamatay ang Panginoong Jesucristo. Okay? At nakita po naman natin, nabasa natin kanina, nung sinabi ni Jesus Christ yung tungkol sa kanyang death, burial, and resurrection, walang naunawaan ang mga 12 disciples. At naipakita ko sa inyo noong nakaraan, maging si Peter, nung sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Peter na siya po ay mapapako sa cross at mamamatay, nirebuke ni Peter ang Panginoong Jesucristo at sabi niya sa Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng mangyari yan sa iyo, Panginoon. Bakit? Sapagkat hindi po yun ang kanilang gospel noon. Kaya wag po natin ipilit. Okay? Na parehas ang gospel. Tama po, gospel po nakapagligtas sa kanila dito noon. Okay? Yung message ng gospel na nauukol sa kanila noon. Ito ang tawag dyan ay gospel of the kingdom. Pag sinabing gospel of the kingdom, mabuting balita tungkol sa kaharian. Okay? Yan po ang Tagalog niyan. Gospel, mabuting balita ng kaharian. Bakit? Ang tatanggap ng gospel na ito, mga kapatid, ini-offer ang gospel na ito hindi sa lahat ng tao. Hudyo lang po. Kaya nga, sa mga Hudyo lang sila pinapupunta sa Matthew chapter 18. Okay? So, yun po yun, mga kapatid. At ang tawag dito ay Gospel of the Kingdom, about the kingdom. Tinuro ko sa inyo nakaraan. Kingdom prophesied. Ito yung Davidic kingdom na tinatawag. Nung isinilang ang Panginoong Jesucristo, ang tawag po dyan ay kingdom at hand, sapagkat naisilang na ang King of the Jews. Okay? Pagdating po dito, kingdom postpone. Dito po, ipopurge sila, lilinisin sila, ipiprepare sila ng Panginoon. At kaya dito po kingdom prepared na po sila, and then kingdom established. Walang kinalaman po yan, mga kapatid, sa gospel of the grace of God na sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya ito po yung tayo natin. Hindi po tayo naniniwala, mga kapatid, na parehas po yung church na ito at saka po ito.
Marami pa po ng kadahilanan kung ba't hindi tayo dapat maniwala na ganon. Okay? So, mga kapatid, karagdagan po. Naalala niyo po mga kapatid, nung time na yung sa John chapter 1 verse 11 to 12, nais ko pong basahin natin. Ito yung object ng faith nila para ma-save sila. Yes, by faith ang kaligtasan sa panahong ito. Pero ano ang kanilang sasampalatayanan? Kaparehas po ba ng sa panahon natin ngayon? Tingnan po ang John chapter 1, and most of the time, ito po ay ginagamit natin para sa panahong ito, pero ang primary context po ng John 1 verse 12 ay sa mga Hudyo. Okay, tingnan po ninyo. John chapter 1 verse 11. Sabi sa verse 11, He came unto His own, and His own received Him not. Okay? Kaya do sa John chapter 11, kaya umiiyak ang Panginoon. Okay? Jesus wept. 11:35 sa John. Bakit? Kasi itong mga ko na to, itong mga Hudyo na to, pumunta siya dito sa kanya para sa kanyang bayan. Pero hindi ho siya tinanggap. And even ang mga disciples sa kanyang pinili, pinagdududahan pa siya sa ilang mga bagay na sinasabi niya. Okay, sinasabi doon, He came unto His own, and His own received Him not. Ang own na tinutukoy niya yung sariling kanya, yung bayang Israel. Verse 12, But as many as receive Him, Amen. But as many as receive Him, sino man ang tatanggap sa Kanya, anong tatanggapin? Anong tatanggapin kay Kristo? Death, burial, and resurrection? Hindi nga po nila alam eh. Yung mga disciples nga po, hindi nila alam eh. So, anong tatanggapin nila para ma-save sila? Okay. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, nung panahong ito, hindi pa po pinipreach ang death, burial, and resurrection. Ang paraan upang sila'y maging anak ng Diyos ay ang tanggapin si Kristo bilang siyang Mesiyas, bilang siyang Mesiyas, bilang siyang hari ng mga Hudyo. At alam po natin, lahat ng tumanggap kay Kristo bilang hari ng mga Hudyo, binabautismuhan ni John the Baptist. Amen? So yun po yun. Ganun po kalinaw mga kapatid yung pagtuturo dito sa panahong ito. Okay, pag magbabasa po kasi tayo, mga kapatid, dito sa Gospels, sa Matthew, Mark, Luke, and John, ilagay niyong sarili niyo sa panahong yon na nandun kayo, sa setting na si Jesus Christ ay kasama ninyo. At wala pang revelation about death, burial, and resurrection. Bagaman nasabi sa Old Testament, pero ang 12 disciples, mga kapatid, wala silang naiintindihan dyan. Okay? Ang focus lang nila ay ipangaral na si Kristo ang hari ng mga Hudyo, na si Kristo ang King, na ang Davidic covenant ay magaganap na, ano pa? At hand na yung kingdom. Yun po yung focus nila, yun ang gospel nila noon. At kapag naniwala ang mga tao sa panahong yun, mga kapatid, na si Jesus Christ nga po, ang Mesiyas, hindi po death, burial, and resurrection ang object ng kanilang sasampalatayanan noon para maligtas sila. Sapat na po na maniwala sila na si Jesus Christ ang Son of God. Amen. The Son of the living God. Tingnan niyo po itong commendation niya kay Peter dito. Dito po sa Matthew chapter 16 pa rin. Tingnan nyo nagtanong ang Panginoong Jesucristo. Nagtanong po siya. Sa Matthew chapter 16, verse 13. Sabi ng Panginoong Jesucristo, When Jesus came into coast of Caesarea Philippi, He asked His disciples saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Okay, sino ako sa tingin sa sinasabi ng mga tao? Okay? Yun ang tanong ng Panginoong Jesucristo sa mga disciples. Verse 14, And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. He saith unto them, But whom say ye that I am? So, ang unang tinatanong niya, anong sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin? Sinagot ng mga alagad, sabi ng ibang tao, ikaw ay si John the Baptist, ikaw ay si Elias, ikaw si Jeremiah, o ikaw ang isa sa mga propeta. Pero nagtanong ang Panginoong Jesucristo sa mga alagad, ako sa inyo,
Sino ako sa inyo? Anong sagot ni Peter? Verse 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Okay, so dineclare ni Peter, ikaw hindi yung Kristo. Ikaw yung Kristo. Ikaw yung Mesiyas. Okay? So naniniwala po si Peter at ang 12 disciples na si Jesus Christ na po yung Mesiyas. Verse 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So makita nyo, revealed. Noong panahon ito mga kapatid, ang revelation ng Panginoon, patak-patak. Hindi hubuhos. At kung ano lang ang na-reveal sa kanila, at tinanggap nila yung revelation na yon, yun ang kaligtasan nila. Okay? So, wala kayong makikita dito sa Matthew chapter, dito sa before the cross, na ang mga tao dito mga kapatid, ang kanilang sinasampalatayanan ay ang kamatayan ni Kristo. Death, burial, and resurrection. Wala. Even the disciples, even the 12 disciples did not believe tungkol sa gospel ng death, burial, and resurrection na kung saan ipinapangaral ng ating Apostol Pablo sa panahon ito. So mga kapatid, sana po ay lumilinaw at hindi ho lumalabo. So hindi ko po nais na kayo ay magulo. Okay? At yung Biblia lamang po ang ating batayan mga kapatid. Now, makikita po natin mga kapatid bilang pagdidiin pa rin na ang object of faith dito ay hindi yung death, burial, and resurrection, kundi yung pagiging Mesiyas ni Jesus Christ. Maniwala ang mga Hudyo na si Kristo na nga po yung Mesiyas. Okay, tingnan niya po sa John chapter 8, ha? Mabasahin ko. John chapter 8. John chapter 8, mga kapatid. Ang verse po ay 24. 8:24. Ang sabi ng Bible, John chapter 8, verse 24. Sulat ko po kasi i-compare natin dito mamaya. John, wala nang talab. John chapter 8, verse 24 versus, okay, Romans chapter 4, verse 23 to 25. Okay, basahin ko po ito. John chapter 8, 24. Anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito? Verse 24. And I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, for if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. So pag hindi naniwala ang mga Hudyo, kausap niya rito, mga Pariseo, no? Hindi sila naniniwala sa God the Father, hindi rin sila naniniwala sa God the Son, at may pinangako ang God the Son, ang God the Father about the coming of our Lord Jesus Christ, and He is the light of the world. Yan po ang context mga kapatid ng John chapter 8. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pag hindi kayo naniwalang ako nga, okay? I said therefore unto you that that ye shall die in your sins. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? For if ye believe not that I am He, pag hindi kayo naniwalang ako yun, okay? Ye shall die in your sins. So, anong dapat paniwalaan? Maniwala po ang mga Hudyo na si Kristo yung ipinangako ng God the Father sa Old Testament na siya yung Mesiyas. At pag naniwala sila doon, mga kapatid, yun ang kanilang kaligtasan. Yun po ang kanilang justification. Yun po ang kanilang pagiging anak ng Diyos. Doon po sila ituturing, but as many as receive Him, to them, receive Him. Anong itatanggapin sa Kanya? Siya yung Mesiyas. Yun ang context noon, mga kapatid. Okay? But as many as receive Him, to them, gave He power. Kasi hindi naman lahat ng Hudyo naniwala Yun lamang naniwala ang ginagawang anak ng Diyos sa panahong ito. At bahagi po, nagiging part po mga kapatid ng church which built upon the rock. And then, anong sabi po dito mga kapatid sa Romans chapter 4? Romans chapter 4. Tignan po natin
sa panahon natin ito, sa panahon ng Apostol Pablo, sa panahon ng grace period, after the cross, paano na po ang kaligtasan? Paano na po ang object of faith? Hindi ho natin pwedeng paghalu-haluin ng Biblia, mga kapatid. Anong sabi sa verse 23? 4 verse 23. Sabi ng Bible, "Now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him." Ang tinutukoy po ay si Abraham. Verse 24, "But for us also." For us also. So kasi sa faith na save po si Abraham eh. Pero yung pananampalatayanan ni Abraham ay hindi po ang tungkol sa death, burial, and resurrection. Kundi ang pananampalatayanan ni Abraham, kahit sa kanyang katandaan ay bibigyan siya ng Diyos ng anak. Yun po yung sinampalatayanan niya. Kahit na imposible, sapagkat matanda na siya at baog si Sarah, sinampalatayanan pa rin po niya na totoo ang sinabi ng Diyos. Kaya siya ay ikinout ng Diyos na righteous. Okay? Yun ang object of faith ni Abraham. Okay? Sumampalataya siya sa pangako ng Diyos. Okay? Na sa kanyang katandaan, gagawin siyang isang ama. Imposible, sapagkat baog ang kanyang asawa at siya'y napakatanda na. Pero sabi ng Bible, isinulat ba ito para kay Abraham lang? Yung ganong pamamaraan ng kaligtasan na by faith? Tingnan niyo po verse 24. Hindi lang po sa kanya. Sabi niya, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on Him. Kung maniniwala tayo sa Kanya, if we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. So sa panahong ito mga kapatid, para maligtas ka, sumampalataya ka sa death, burial, and resurrection. Ito po yung laman niyan. At ito yung sinasabi sa 1 Corinthians 1-4. So ito yung gospel sa panahon natin ngayon. At sabi ni Apostol Pablo, kapag may nag-preach sa Galatians chapter 1, pag may nag-preach ng iba sa ipinangaral ni Apostol Pablo sa panahong ito, halimbawa, yung gospel of the kingdom, ilagay po dito. Anong sabi ng Apostol Pablo? Let him be accursed. Okay? Kaya hindi ho po pwedeng mag-practice dito ng signs, wonders, and miracles. Hindi pwede itong sign, wonders, and miracles na ipasok dito. Bakit? Pag inilagay mo yan dyan, ibang gospel na po yan. Perversion na po yan. At sabi ng Apostol Pablo, let him be accursed. Kapag may nag-preach sa inyo ng ibang gospel. Sapagkat iba nga po ang gospel dito. Okay? So, ulitin ko mga kapatid, inuulit-ulit ko, ang gospel po dito ay death, burial, and resurrection. Si Apostol Pablo po ang pinagkalooban ng Diyos upang ipangaral yan. Okay? Pagdating po dito mga kapatid, dito po, wala pang death, burial, death, burial, and resurrection na gospel kasi hindi pa nga ho siya namamatay. At nakita po natin kanina, nung sinabi po ni Jesus Christ tungkol sa kanyang kamatayan, hindi po naniniwala ang 12 disciples. Kaya mga kapatid, sana po ngayong hapon nakita nyo ang kaibahan. Okay? Ulitin po natin ang pagpasok sa pagiging member ng Church of Matthew 16:18 ay by believing their gospel, believing their good news, believing kung ano yung ni-reveal ng Diyos sa kanila sa panahon na yon. Okay? So mga minamahal, marami pong salamat sa inyo pong panonood at pagtangkilik sa atin pong programang ito. Kung meron po kayong katanungan, again and again, welcome po kayo. Kung may paglilinaw po, pwede nyo po akong i-message sa aking messenger at mag-uusap po tayo mga kapatid. Once again, ready po ang inyong lingkod na i-correct ako. Hindi ng Bible School, hindi ng sino mang tao, kundi ng Word of God. Pagka ako nasa Bible na pakita nyo sa akin na mali ako, by all means, takot ako sa Panginoon. At ayaw ko po na hahatulan niya ako sa pagtuturo ko na hindi tama. Okay? Marami pong salamat sa inyo pong panonood mga kapatid. So,